Sige. Okay, session resumed. Senator Trillanes. Thank you very much, Mr. Chairman. Can I now ask a few questions kay Commissioner Heidi Mendoza, ma'am? Yes po, Honorable Senator. Magandang hapon po. Good afternoon. We invited you here as a result of the testimony of Councilor Aspillaga. And during that hearing, he mentioned that you were the one who supervised or who headed a special audit around 2001 that had some interesting findings. Is that correct, Ms. Heidi Mendoza? Ma'am? Your Honor, yes. Opo. So, pwede nyo ba bang sabihin sa amin kung ano po ang mga naging resulta nitong itong special audit ninyo, and in fact, in-advise na namin kayo to prepare for this hearing na dalhin nyo, kung pwede nyo ma-illustrate sa amin, yung mga findings dyan sa special audit po na yan. Apo. Yes po. Gusto ko lang pong i-clarify, meron pong dalawang audit report dito. Yung pong first audit report ay regarding po sa hospital equipment and other mga books and others ano po. Ang pangalawa pong report is on the office partitions and dividers po. Meron po akong konting dilema kasi po yung second report po ay kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Yung po second report. Pero yung first report naman po, wala pa po akong matandaan na sinabi na po ako. Kaya gusto ko lang pong iklaro dahil baka naman po ako kakukonfirm lang ma-contempt na ma-impeach pa po. Mr. Chair, hindi naman po dahil hindi po covered ng specifically po sa rules ng Blue Ribbon Committee. The filing or pendency of any prosecution of a criminal or administrative action shall not stop or abate any inquiry to carry out a legislative purpose. Secondly, Mr. Chair, yung sub judice rule, lawyers will explain in a more technical term, but basically, hindi mo pwedeng ilaban yung mga arguments mo in public while it's ongoing sa court. Pero, a factual narration of the witness is allowed, or pwede mo ngang ulitin yun sa media. And in this case, personal knowledge to ni Commissioner Heidi because at that time, siya ang nag-audit. So let me assure you, Commissioner, that you are just doing your legal obligation here and you will not be subjected to legal consequences for this. Sensya na po, Honorable Senator. Hindi po ako abogado, kaya po ako medyo may pangamba. Pero hindi naman po ako marunong matakot sa madalas. Konti lang po. Ang aking pong kasunod na katanungan, pwede ko po bang isagot yung mga dati ko na pong isinagot sa court? Kasi po, siyempre po nagtanong kayo, baka po kayo may maitanong na natanong na rin po sa akin sa court. Can I be clarified? Kung pwede ko po ba yung sagutin kung ano ko po sinagot? For as long as to your knowledge yun ang katotohanan, yun po ang sagot nyo. If you have to qualify, because remember, ang sagot nyo sa court depende sa tanong ng abogado. But we'll give you a free hand muna to present if the chair allows, just so that we'll understand it from your point of view. Let me clarify lang, no? Kasi the last 2 years, especially before your confirmation, brand kayo ng anti-Binay. During that time, ma'am, you were this was 2000 and? Teka po, titignan ko lang po para po sigurado. Ang audit po ay ginawa, yung creation po ng task force ay July 18, 2001. Yes, so meaning he was not even in national politics. So wala pa po. You cannot say you're anti or pro. And the same thing happened when you audited the AFP nung time ni General Garcia. That's when I first met you dito sa session hall, no? Na ang dami yung brinan sa inyo anti-ganito. But you're simply doing your job, ma'am. Tama po ba? Salamat po sa paglilinaw. Hindi lang po yan, sinabi ho ako na out to destroy their family. Yung family po nila, Vice President, Senador, Congressman, Mayor, ako po ay auditor. At kapo-confirm pa lang na commissioner. Kung may konti man po akong power, may takot po ako sa Diyos at tapat po
po akong naglilingkod. So, hindi po ako We'll marunong go back to gumamit that ng later, ma'am, but if the chairman permits, present in the way that we will most easily understand, ma'am. Ma'am, stick to the facts. And if you are going to repeat what you already stated before the court, what is wrong with that? Wag mo lang babaguhin. Ay, hindi naman po ako Okay lang po, marunong basta magbago. stick to the facts. And then, kasi kahit a repetition of the testimony you gave to the court is also a real recollection of the facts. Okay? I will try po. May I just add some information na some of the cases po have already been dismissed. Para naman po ako fair. Baka po sabihin, hindi ako fair. Mention those pa in the course of your answers. Apa. Thank you po. If I may be allowed po to do some PowerPoint presentation, na ito naman pong PowerPoint na ito ay ginamit din po namin during the exit conference nung ako po ang nag-conduct ng audit ng Makati. Magandang hapon po sa lahat. Ang aking pong ipipresent ay ilang pong mga natatanging tampok ng aming pong ginawang pagsisiyasat at pagsusuri sa City po ng Makati noon pa pong taon na 2001. Hindi pa po uso ang Facebook at ako po ay isang auditor lamang. Gaya po ng nakalagay po sa screen, meron pong kinreate na special task force to review audit contracts involving infrastructure project noong July 18, 2001. Nag-create po ng task force dahil meron pong mga lumabas na news item na meron daw pong mga LGUs na hindi po nabubusisi ng husto ang mga transaksyon. Kaya ho nag-create po ng task force para po sa 6 na cities. Kasama po dito ang Makati, Manila, Valenzuela, ano pa nga ba? Nakalimutan ko na po yung 3, pero pwede ko pong isubmit yung listahan. Enough to say na 6 po sila. Noong August 20 po, kinreate po yung Makati team. Noong August 27, meron pong amendments sa COA office order affecting the replacement of a number of designated audit team leaders. Noong pong October 31, meron pong extension. At gaya po ng nabanggit ni Honorable Senator Alan Cayetano, meron din po kaming due process. Noong February 27, 2002 po, nag-conduct po kami ng exit conference. And that was po the first time na meron po kaming mahabang pag-meeting ni dating Vice Mayor po, Mercado. Hindi ko po siya kakilala, nung ko lang po siya na-meet dahil nung po kami nag-meeting para ho i-discuss yung audit findings. Noong April 19, 2002 ho, isinulat po namin at ibinigay po ang kopya ng report na sinabi po, for the years 2000 and 2001. Ito po ay tinanggap ng City Government of Makati noong April 22. Ito po ay tinanggap ni Lilian Alvarez ng City Government po. Ano po ang ilan sa aming nakita? Honorable Senator, hindi po ito yung kabuuan, ito lang po yung medyo highlights ano po, at abot po ng aking matatandaan. Ang mga sumusunod po. Basically, we can focus on ano yung nawala sa gobyerno. Ito po ay hindi pa natin masasabing final na nawala kasi ito po ay base sa aming audit reports. Ano po? Meron po kaming nakitang overpricing na 61 million out of a total purchase price of 70 million. So, representing po na pagbili ho ng mga medical equipment from a single supplier. Napansin po namin na ito po ay naisagawa sa pamamagitan po ng falsification. Hindi ko po alam kung anong Tagalog sa falsification, basta po falsification. In relation to Article 171, in relation to 172. Pinalabas po ng iisang supplier or contractor na siya po ay exclusive distributor. So, ang ibig sabihin po nito, wala pong public bidding na naganap. O sa term po ni dating Councilor Aspillaga, wala pong bidding-biddingan na naganap dahil ang ginamit po ay exclusive distributorship. Paano po na-justify ang exclusive distributorship? Pwede po nating tingnan sa mga sumusunod. Meron pong purchase ng autoclave sterilizers. Ang sabi po sa purchase order ay purchase daw po ng heavy-duty sterilizer. Ang presyo po ng bawat isa ay 1,465,000. Ito po yung nabanggit ko kanina na kailangan po namin bumili ng the same equipment para po ma-prove namin sa court na ito ang tamang presyo at ang katotohanan nakabili kami ng equipment na parehas ng binili nila.
sa presyo lang ho na 16,000. Kasunod po. Ito po yung comparison nung pong nasa kaliwa, bandang kaliwa po, yun po yung nung in-inspect po namin yung product na binili nila. Sa pangalawa po, ito po yung yung isa yung sa brochure, yung pangalawa po yung delivery po. Nandun po yung diferensya. Kasunod pong screen. Sorry po hindi ko na po makita. Hindi ko na po makita yung sorry po hindi ko po makita. So, yung lumipat, ma'am? Pwede po ako lumipat.